ayaw niya mag-start. Ayaw mag-start, ayaw ang push start niya. Ayaw magtuloy. Bukan ko muna yung kick. Okay naman siya. Sobrang init, buti hindi pa ako nakakalayo ng bahay. Ayaw talaga. Nawala rin yung ilaw tsaka busina. Pero buti malapit-lapit pa ako sa bahay. Nakabalik muna ako, sobrang init. Tingnan natin si Skygo ngayon kasi hindi ko lang kung anong issue niya. Pero wala siyang push start. Wala rin siyang ilaw. Yan, wala siyang ilaw. Kaya i-on natin yan. Tapos wala rin siyang signal light. Wala lahat ng ilaw, walang busina. Pag pinipindot natin yung busina, yun o, nag-o-off itong gear indicator niya. Tapos i-cambiohin natin. Sa primera niya, ganun din. Pag nakapindot yung busina. Pati preno niya wala Yun, hindi umiilaw. Wala talaga. Ultimo hazard wala rin. Yan, yun ang nagbi-blink. Pero walang signal. Pag yung signal lights, ito yung nagbi-blink. Hindi yung mga ilaw. So buksan natin siya para malaman. Syempre una gamit tayo ng tester sa battery niya. Bali set natin siya sa direct current na 20 kasi 12 volts lang yung battery. Positive. Itong block dito. Yan. So makita natin 8.20 lang yung niya, voltage niya. Yan, ulitin natin. Nasa 8 volts lang siya. So meaning lobat yung battery. Ito pa yata yung di tubig na battery. Tapos tanggalin din natin itong upuan para makita natin yung fuse. Ito yung kanyang main fuse. Ayan, kung makikita natin, hindi naman siya nag-short. Goods naman siya. So yun yung extra din niya. Okay naman. Buo pa rin. So ang gagawin muna natin ngayon, testingin natin yung yung battery ni TMX. Kapit natin dito. Ayan si TMX Ito, testing natin yung battery nito. Kapit natin dun sa loob kay Skygo. Kasi ito hindi na siya di tubig pinalitan ko na yun noon maintenance pa rin na siya. Yan, tingnan natin to kung papalitan lang ba ng battery. Bili na lang tayo para kay Skygo. Let's go. Sukatin muna natin to ng tester. Mas matangkad lang tong battery na extreme
kumpara dito sa stock. Okay, sukatin na natin siya. Yan, so makikita natin good battery health siya. Pagdating dito kay Skygo, lobat talaga. Yun, nasa 9 lang siya ngayon. Check natin kung pagpapalitin, kung magiging okay ba siya. Okay, double check ulit. Yan, wala talaga. 9.7. Tapos kay Extreme, yun, nagte-13 siya. Sige, kabit na natin para malaman. So yun lang, itong YTX 7L, matangkad siya, kaya hindi siya papasok dito sa bakal, usli siya. So hanap tayo ng mas maliit siguro pagka okay ito. Bali yan, nakalak lang muna siya. Tapos itusok lang natin siya dyan. Basta yung hindi lang siya maluwag. Ito yung kabila. Nakatusok na siya. So testing natin. Testing muna natin yung ilaw. Uy, may ilaw na. Yun lang pala yun, battery lang pala. Ilaw na siya, oh. Testing natin yung signal. So yun, signal kabila. Pati sa panel, check natin. Hazard na lang sa panel. Yan, habang naka headlight siya, kasi kanina kasi kumukurap yun, binyay ko kasi ng maaga. Habang nagsisignal ka o hazard, kumukurap yung headlight. Pero ngayon hindi na. Yun, kahit sabay na siya. Busina. Yun, lakas na rin. Kahit sabay-sabay siya, hindi na siya kumukurap. Hindi na rin to nagbi-blink yung gear indicator niya. Ito. Kanina kasi pagka signal light mo siya, hindi nagbi-blink to, pero ito yung kumukurap. Ito yung nagbi-blink. Tapos check natin yung preno din, syempre. Yun, may preno na rin siya. Yan, nalaman natin na yung battery niya, Siguro pangit yung battery na to. Ito pa kasi yung D2 big, eh. So hanap tayo ng maintenance free. Pero dalhin din natin siya sa dadalhin ko rin siya sa Skygo branch. Tignan natin kung magiging parehas yung niya, diagnose niya. Kasi okay naman, Tapos natin, push start. Try natin push start ngayon. Ayun, di ba? One click lang. Dahil nga siya sa battery. Yan, habang naka-start, try natin i-on yung headlight. On yung headlight, pati hazard. Sabay-sabay. Yung signal light niya sa likod. Parehas umiilaw. Pati busina. So yun nga, sa battery siya. Para sa akin na battery siya. Pero syempre, dali natin siya sa kasa dahil magto 2 months old pa lang to, eh. Yan, high and low. Okay siya, good naman siya. So ayusin ko na muna, tapos punta tayo ng kasa. Okay, galing na tayo sa Skygo sa Tungko. Sabi nung mekaniko nila, possible daw na lumuwag lang yung connection sa fuse tsaka sa terminal ng battery. Kasi nung na-check niya, okay naman na.
Tapos nag-push start sa kanina, may time na hindi talaga nagtutuloy. Sabi niya ano daw, mahina yung battery. Pero habang tumatakbo daw yun, nagkakarga. So pinaka the best pa rin, palitan siya ng ano, ng maintenance free. So ito, check natin ulit yung kanyang voltage. Yan, kung makikita natin, nag 12 volts na siya. So dapat ano na yan, one click na lang yung ano niya, push button, yung push start. Try natin. Yun, so nakita natin na possible nga na ano, na baka yung connection niya sa fuse, ano ba yan, ito yun yung puti, kaya ito yung nandito, yung puti na yan, baka yun yung nag-loose kasi pag matagtag yung kalsada, naaalog-alog yan. Possible din yung terminal, pero sabi naman ng mekaniko nila, magcha-charge naman daw yan kasi kanina mahina talaga yung ano niya, hindi makapag-push start, pero habang bumabiyahe daw magkakarga. So napatunayan natin na pag uwi natin nagkarga siya, nakapag-push start ulit. Try ulit natin. So yun, so nagkarga talaga siya. Tapos check natin habang umaandar. Ayan, nagka 12 volts siya. Idle yan, idle. So pagka nirevolusyonan yan, tataas yan. Subukan natin kasi hindi ko lang may kabit ng maayos to. So nakita natin na tumataas yung ano niya, voltage niya pagka nire-revolusyonan. Last tester, 12 volts talaga tataas. So goods pa yung battery na yan. So yun lang talagang pinaka suggestion, palitan ng ano, lithium na battery, yung maintenance free na, para hindi na bumalik yung naging problema.